Uy, sabi ni Don Don, go game! O, dahil game na tayo, ay nako, grabe itong issue natin this time. Kasi naman, syempre, pag-uusapan natin ang si Ann Curtis. Di ba si Ann Curtis na grabe. may mga bashers na sa ngayon na, actually dati pa naman, ang nakakapagtaka lang, si Ann kasi, kung before kilala natin siya na hindi siya mapagpatuloy, lapit-lapit mo nga yung ilaw doon kasi masyadong malayo. Yung ilaw mo, ganon, okay lang siya. So kung dati-dati kasi napapansin natin si Ann, hindi masyadong pumapatol, masyado siyang positive sa mga bagay-bagay. But this time, parang may mga bagay na hindi na niya siguro pinalalampas. Kaya may mga bashing siyang in her own way sinasagot niya. At isa na nga dito yung naging pagpuna sa kanya na kasi recently lang, siguro a week ago ngayon, bago matapos ang June, ay nabigyan siya ng award ng isang, alam mo naman ang mga award-giving body, nagkakalat, ang dami, no? So, hindi ko na maalaala yung award-giving body, pero binigyan siya ng award bilang Female TV Host of the Year. So, syempre, ayan na naman, mga netizen, 1+1+1 naman kasi sila. Kasi, di ba, naging Female TV Host of the Year siya mula sa programang It's Showtime. Alam naman ng lahat sa It's Showtime na parang, sabi nga, semi-regular na lang siya or minsan nga, pag may appearance siya, sinatawag na lang siyang parang guest host. Kasi nga, in 6 days, sa isang linggo, swerte nang meron siyang isang araw na talagang nakaka-attend siya bilang, although original host yan si Anha, pero swerte na nga doon na nakikita siya sa loob ng 6 na araw sa isang linggo na merong isang exposure siya doon. And may mga before pang mga nagsasabi, dahil ako hindi rin ako araw-araw nanonood ng It's Showtime, may mga nagsasabi pa na swerte ng once a month. Isipin mo yung once a month, di ba? Once a month mo na lang napapanood. Pero dahil nga si Anna isa sa mga original host ng It's Showtime, tapos lagi rin naman trending yung kanyang mga exposure doon, lalo na pag yung mga landian at mga kulitan nila ni Meme Vice Ganda. Tapos pag mayroon siyang mga outfit na talagang naglaging nagba-viral, pag suot-suot niya, pinapakita niya sa It's Showtime. Tapos yung papalit-palit niya ng mga style ng buhok, maiksi, mahaba, naka-ponytail or what. And of course, plus yung brand talaga ng comedy niya na saktong-sakto sa programang It's Showtime kasi yun yung laging inaantabayanan sa kanya ng mga tao. In fact, may mga bagong ang nag-host ngayon ng noontime show kagaya ni Julia Barreto na parang sinasabi nila, nakikita nila sa kanila before si Ann Curtis na kumakanta ng sintonado, yung maarte, pasosyal, etc. Na hindi natin naiiwasan na may mga ganong comparisons. But since nga si Ann is madalas ay absent sa It's Showtime, yun ang nakikita ng netizen sa kanya dahil nga lalo ngayon binigyan siya ng award na kagaya nito na parang bakit mo bibigyan ng award dyan samantal hindi naman niya nag-regular dyan. May mga ganon, hindi nga natin maiiwasan. Nasa yung award giving body naman yun kung sa palagay nila yung ganong klaseng break or exposure lang na pinakita ni Anna enough na para mag-earn sa kanya ng award. It did be it. Pero siyempre, dun sa iba na nagsasabing, ay, nagigimik lang yan kasi may upcoming series siyang darating. Ito nga yung It's Okay Not to Be Okay, isa itong Korean adaptation, yung 2022 na Korean series, or 2020 na Korean series na inadapt dito sa Philippines at pinagbibidahan nga ni Ann Curtis, kasama si Joshua Garcia, si Carlo Aquino, at nung reveal na yung ibang mga cast members, nakakagulat din kasi andun si Enchong Di, si Cyril Manabat, Miss Rio Locsin, Agot Isidro, si Francis Mangundayaw, at marami pang iba. Diba? At since pinopromote na nga ito ngayon, syempre, again, normal sa showbiz na pag meron kang bagong project, series man yan, movie man yan, music man yan, concert or whatsoever, laging hahanapan ng issue or kinakabit sa mga isyung, alam mo yung maiintriga ka at pag-uusapan ka. In this time, masasabi nating turn ngayon ni Ann Curtis na pag-usapan siya kasi may bagong series after quite a while, matagal-tagal din, ilang taon din siyang hindi napanood sa TV series. And ito rin yung balik-tambalan nila ni Direk May Alviar Cruz ni May, na nakasama niya sa movie na doon sa series na Maging Sino Ka Man. Yan, naalala ko pa yun, naging PR pa ako noon, nasa Milvi at iba pang kasama niya doon. And doon sa movie na Babe I Love You, movie rin ni Sam
nila ni Sam Milby nung araw. So balik ng bala nila itong it's okay not to be okay. And kung nagtataka ang lahat na medyo patola or sumasagot ng mga negative bashing si Ann Curtis, intindihin na lang natin na parte na rin niya ng promotion. But for you know, kung ano man yung mga iba pang kadahilanan, hinakayan kasi si Ann naman, na-prove naman niya over time, since bata siya, na talagang mahalagang artista naman siya ng industriya at may mga na-contribute naman siya somehow. O diba? Ang ganda rin naman mga advocacy niya at hindi naman natin maka-question yung pagiging nanay niya at asawa niya ng baby na. Ang baby talaga at pinamahal din natin si Irwan Yusuf, diba? So, mga intriga, normal lang yan eh. So, kung kailan natin, actually napanood ko, nakita ko nung isang araw, ngayong first week ng July, na parang sabi, babalik na naman uli sa pag-host sa Showtime. Pero nung nasilip ko ng parang July 2, July 3 yata yun, hindi ko naman napanood si Ann, hindi ko nakita anino niya, no? Diba? At kasi sinasabay ko yung panonood ng Itbulaga, at saka kasi doon sa Itbulaga, nakabalik na si May Mendoza galing sa Italy, yung trip nila ng asawa nila, tapos biglang wala na naman si Miles. Pero ibang episode po yun, mga ka-Team Unbettable. So yun lang, kung ano man yung sinasabi natin na pagsasamahan nila na it's okay na to be okay, na iniintriga nga rin kasi nga alam naman natin ang layo ng age difference ni Ann kay Joshua, na parang doon kasi sa series na ito sila yung magkasama, tapos kinakantsawan itong si Ann Curtis, sinasabi nagmumukha na lang daw siyang tita ni Joshua Garcia. Mukha na lang daw tita. Parang tinitingnan naman kasi dito yung chemistry at hello, kung ganyan naman magkaganda ang tita mo at ganyan ka-fresh, hindi mo pa ba iisipin or gugustuhin na maging tita siya, whatever. Pero bilang magaling na mga artista yan, lalo na si Carlo Aquino, oh my God. Wala namang question sa Jose ni Carlo, na puring-puringan ng mga co-stars niya. Actually, in one of my interviews, at ano ko yan si Ogie. Ogie ang palayo ni Rio Locsin sa mga OG, sa mga hindi nakakaalam. Siyempre, mga kapanahunan natin nung araw yan. At nang nakausap namin siya kamakailan, talagang puring-puri niya ang pagiging professional ni Ann Curtis na on time dumadating sa set, tapos laging bubbly, masayahin, at yun rin, naghumihingi nag-uusap sila at nagbibigay ng mga tips. Lalo siya, syempre, veteran actress na siya, nagbibigay siya ng mga pero lagi lang niya sinasabi, i-enjoy lang ang trabaho kasi yung trabaho nga naman is minsan, lalo pa nasa cinema ka or nasa showbiz ka or nasa pag-arte ka, hindi masyadong, alam mo yun, although may mga roles kayong tinatakal, pero pag umeksena na at tinabaho niya at na-accomplish nyo, masaya na nagkakasama-sama kayo. At yun daw ang klase ng mga nakikita ni Miss Ogie o ni Rio Locsin sa mga katrabaho niya. At binibigyan nga niya ng papuri sa mga nauunang nila, ang husay nga ni Joshua at ni Carlo Aquino na parang special role yung ginagampanan niya dito na bilang mat something. Magkapatid sila dito ni alam ko. Kasi hindi ko napanood yung Korean series, honestly. Hindi ko alam. Pero nababasa ko yung mga reviews and kasi sa dami kasi ng magagandang mga Korean series, no? But anyway, yun lang. Binalita natin dito, Ann Curtis, very, very much ina naman siya. Kasi alam naman natin si Ann, isa yan sa mga celebrities natin na talagang napakarami, milyones na followers niya sa social media. At lagi nating nakikita ang magagandang advocacies niya. Pati na rin yung isa rin siya sa mga celebrities natin na laging may involvement or may concern sa mga social issues, di ba? Mapakuryente, mapatubig, politika, etc. Meron siyang sinishare. At nakahanga-hanga yung para sa isang gaya niya. And on that note, maraming salamat, Ideal Vision, Jessica D, Dr. Jessica D, ang Faces and Curves, Dr. Jessica Casata, Dr. Sheila Ricasata, mga kaibigan natin dyan sa Faces and Curves, and si Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, Dr. Jess Solis ng One Gorgeous Smile, Colonel Jundi Mayuga, namimiss ka na po namin, at ang mga kaibigan namin ng mga diverse mula sa CIMAS Philippines na talaga namang tag-ulan na naman ngayon, active na naman sila sa mga iba-ibang mga, alam mo yon, mga pagtulong sa mga baha-baha at mga kung anong mga nasasalanta dyan. Good luck po at ingat-ingat. At syempre pa sa ating mga regular na nagpapa-shoutout doon sa mga
at mga supporters ni Meme Vice Uganda, ng Bini, ng SB19 na ginagawang battlefield ang ating maliit na unbettable channel dahil doon talaga sila nagpapalitan ng kanilang mga kuro-kuro, nagbabardagulan. Okay lang yan, maganda yan, pero wag lang personalan. Kasi yung iba doon, wag lang, ako binubura ko talaga, nire-report ko yung may mga mura, may mga ganyan. Kasi okay lang, gawin yung battlefield per issue lang, pero wag na masyadong na may personal, wag lang yung umaabot sa ganung punto. Kasi mas lumalabas yung acting artistry, creativity, at yung laman ng ating mga emosyon at utak. Pag yung ang diskusyon ay talaga namang nasa level ng kung ano lang yung pinag-uusapan. O, di ba? On that note, maraming salamat sa inyo. Lani Michelle Chulenko, si Marietta Green, si Lolita Di Dios Katsuki, si Lee Reyes, si Bel Constantino, ang mga kaibigan natin sa Marites University, ang mga readers ko sa Bulgar, sa Hataw, at saka sa Context Online Manila, at sa Marites University nga, sabi ko nga, at sa iba pang mga platform na kung saan po lumalabas ang inyong lingkod. Ambet Nabus po, nagpapasalamat.